You shall teach them diligently your children, and shall talk with them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Ito po ang iniutos ng Panginoon ayon po sa Deuteronomy chapter 6 na kung saan ang mga magulang talagang binigyan po talaga ng dakilang utos ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa kanila pong pamilya o sa kanilang mga anak na tungkulin ng mga magulang na talagang turuan ang mga anak sa landas na dapat nilang ipamuhay ayon po sa sinabi ng salita ng Diyos na ang mga Israel na mga magulang, sila po ang example tungkol sa pagtuturo ng kanilang mga anak, dahil hindi po sila mga kapatid nagpapabaya. Ang sabi rito na turuan ng masikap ang inyong mga anak kung kayo'y nakaupo sa inyong bahay o kaya kayo'y naglalakad sa daan o kaya kung kayo po ay nahihiga at bangon. So yan po ang mga tatay na mga Hudyo. Kaya naman, ang pinakamabigat na kasalanan ng mga Hudyo kapag sila po ay bumaling at sumamba sa ibang Diyos. Dahil mula sa po, nung sila po'y bata, talagang sila po ay tinuturoan ng maigi upang kilalanin ang iisang Diyos. Kaya ganun po sagrado ang paglilingkod sa iisang Diyos na dapat malaman ng lahat ng mga tao at ang pamilya ng mga anak ng Diyos. Sila po ang isang instrumento upang makilala ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. And all God's people say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. So, mga kapatid, dadako na po tayo sa ibang bahagi ng ating gawain. So, kung mayroon po kayong pasasalamat, mayroon pa kayong ipahayag na patotoo, dire-diretso na lang tayo mga kapatid. Kung sinong may pasasalamat sa inyo, malayo na po kayong tumayo. Good morning po sa lahat mga kapatid. Buong kagalakan po na umapaw po yung sa inyong puso ko mga kapatid. Dahil pag kanina umaga, pinapakiramdaman ko lang sa Papa. Okay, oras si Papa magigising. Pero nakapikit lang ako, pinapakiramdaman ko. Pag flash ng CR, ay, patapos na si Papa. Kaya paglabas, pagtulog na ng motor, umalis na si Papa, tingin ko sa oras, uy, bago na din ako. Pero sabi ko, parang inaantok ako, gumaganon ako mga kapatid. Sige, pikit ko muna mga mata, mga pikit. Wala, hindi na ako makatulog. Sabi ko, siguro excited ako. Sabi ko ganun mga kapatid. Kaya gumising na lang ako. Kaya sabi ko, ang tanging ma-offer ko lang sa inyo mga tatay. Sabi ko, for the first time mga kapatid, nagluto pa ako ng fried chicken. Yes. Ang pagluluto ko ng bihon, din na po yung first time. Kaya sabi ko, kahit ano man po ang naging itsura niya, dahil mahal ko po ang lahat ng tatay na naririnig ng mga kapatid. Nag-effort po talaga ako sa gagawa ko ng fried chicken, kung ano man ang kalalabasan niya. Kasi yun po yung pag-express ko ng love sa mga tatay. Although na hindi po ako masyadong vocal sa tahanan namin, lalo na kay Papa. Kasi sa totoo lang mga kapatid, dala testimony, dala pag-share na din po mga kapatid. Kasi kami ni Papa, hindi talaga kami na pagdating na kwento-kwento, hindi po kami makwento talaga ni Papa. Not unless, kung very important, doon lang po kami kwento ng kwento kay Papa. Kasi ang routine ko po is very busy po ako sa paghahanap buhay. Kaya pag umuwi, syempre, pero wala na din ako, pagod na din ako si Papa, magpapahinga na din. Kaya parang mga lang kami sa bahay, parang tao-tao
tatay niyo pa ganyan. Kasi that is not the nature talaga ng mga tatay na ganito. Ang nature talaga ng mga ina is ganito. So, hindi lahat po ganon. Kaya sabi ko, hindi po lahat ganon. Kaya nagtataka ako mga kapatid, sabi ko, i-surprise ko si Papa ng fried chicken sa inyo lahat mga kapatid. Kaya, kayong mga anak, mahalin po natin ang ating tatay. Kasi, hindi natin alam, maaaring kasama natin sila ngayon. Pag-abukas hindi natin alam, no one knows. Kaya ganun po talaga. Parang pagbabalik din ng Panginoon mga kapatid, hindi natin alam. Kaya sa aking ama, sinurprise ko siya kahapon. Siya man ang una nag-appreciate, binilang ko siyang malaking gatas, dalawang biscuit, oatmeal, mini bun, sabi ko, tapos may peanut butter pa man dun sa ref, sabi ko para kay Papa ito. Kaya kasi simula noon, yun na talaga, gusto ko kasi bigyan si Papa ng mga gatas, biscuit kasi gusto ko maging malakas siya. Kasi siya na lang din ang meron ako. Kasi ang ate ko, hindi ko naman kasama. Siyempre, may family na siya. Doon ako na-enlighten mga kapatid. Simula nung nawala ang aking mama, sabi ko, hindi pala dapat masyado tayong kampante sa buhay. Kasi ako, mga kapatid, moral lesson sa akin, ganun ako eh. Very kampante ako kahit sa sambahan na narito. Kampante ako, nagpupuri ako sa nandiyan naman ang papa ko, nandiyan ang mama ko. Pero kinuha ng Panginoon ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Kasi gusto niya pala akong turuan. Yung pagtuturo na yon, masakit lang ang kapalit, pero doon ako nahubog. Tulad nun, gumigising na ako na maaga sa pagtatrabaho kasi simula daycare, kinder, hanggang mag-college, hanggang magkatrabaho. Mama ko yung gumigising sa akin, kakain na lang ako. Siya naglalagay ng pagkain ko sa baunan, lahat-lahat ng yun. Mama ko gumagawa para akong baby. Parang na-spoil ako, parang ganun. Kasi mapagmahal ang aking ina eh. Kaya, nung nawala siya, kami na lang ni Papa. Hindi ko naman pwede papayan ng aking Papa. Gusto sumikap ako magluto. Sabi ko noon, galit na galit ako kay Mama, walang lasa yung pagluluto niya. Tapos ngayon ako, wala ding lasa. Sabi ko, hindi pala mahirap. Hindi pala madali magluto kasi sa totoo lang mga kapatid, pag kulang ng asin, nagtatampo ako kay Mama. Sabi ko agad kay Mama, bakit ang luto mo? Very maano ako ba? Yung pala nasasaktan ko siya. Kaya ngayon mga kapatid, sabi ko, hindi ko alam, sabi ni Papa no, nagluto ako ng pagsid. Ikaw, galit ka kay Mama mo. Luto mo nga din, walang lasa. Sabi ko ha, ang galing ko lang pala mamuna. Ganun din pala ako. Kaya mga kapatid, totoo yun. Sa buhay kasi natin in realidad mga kapatid. Lubos-lubosin ko na lang mga kapatid ha. Sa buhay kasi natin mga kapatid, mahilig tayo mamuna. Puro mali ng taong nakikita natin, puro sila. Turo ka ng turo, bumalik sa'yo apat pala. Diba mga kapatid, huwag pala ganun. Ang mahilig tayo, ay si ganito, ay si ganito, ay si ganyan. Huwag pala mga kapatid. Kasi yun din yung natutunan ko eh. Alam niyo mga kapatid din, si Papa kasi sa aming pamilya, pag nagkukumpronta kaming tatlo, ako, para akong, daw si kurek-kurek ako mga kapatid. Parang sila, si Papa ko at si Mama ko, parang sila yung anak ko. Ako yung nagsisermon sa kanila. Ikaw Mama ha, sa maraming tao, yung ganyung busis mo. Ikaw Papa ha, gumaganon ako sa bahay namin. Kasi minsan mga kapatid, ayaw ko yung pasigaw na nagsasalita. Yun ang hate na hate ko mga kapatid, yung minsan tumataas ang busis ni Mama. Ngayon si Papa naman mga kapatid, maalumani lang siya sa amin. Kaya sabi ko, iba pala talaga mga kapatid. Kaya kayong mga tatay, syempre, ang sa akin lang din mga kapatid, kayong mga tatay, ano naman din sa mga anak kung gano'n sila kaimportante. Huwag kayo pa ano lang mga kapatid, kasi minsan, ang bata, ang magiging reflection nila kayo. Kasi yung mga kapatid, kasi kung hindi ko lang nakita na kasi si Mama, masipag, siguro tamad din ako. Totoo yung mga kapatid, kasi sila yung salamin eh, kami mga, di ba, tayong mga anak, sila ang salamin natin, kaya nagpapasalamat ako mga kapatid. Doon, pag grabe ako magtampo sa mga tao, mapagdumot, nag-a-advise siya si Papa, lumalabas sa tenga ko dito. Nung lahat nawala agad si Mama, mga kapatid, doon ko nakita na, dapat pala ang tao, grabe mo siya intindihin. Intindihin mo pala siya, mula ulo hanggang talampakan. Kasi mga kapatid, kahit sino pala ang kasama natin, kung hindi tayo marunong magpakumbaba, wala pala mga kapatid, magulo.
Kaya dapat kung tayo ang mas nakakaalam, tayo magpakumbaba mga kapatid. Kaya sa mga Taang-El, Pang, Kuya Gerald, Happy Father's Day sa inyo. Nawa na maglingkod lamang tayo sa Panginoon. Kahit tayo lang kasi noon, nung bata pa ako, nandun pa kami kila Uncle Boy. Si Uncle Boy din mga kapatid, na-encourage din ako sa buhay ng mga kapatid kahit nung bata pa ako. Kasi kita ko kay Uncle Boy, pag-dry yung pagpupuri. Ayaw pa yan ni Uncle Boy. Gusto niya yung kung ano pa yung old out. Ganun si Uncle Boy magpuri sa Panginoon mga kapatid. Kaya parang dun ko nakita na kung magpuri pala ganito. Nakita ko sa kanya yung nandun pa kami sa round ball, doon pa kami nakatira sa kanila dati. Nakita ko kung gaano mag-manage si Uncle Boy ng tahanan. Kaya sabi ko, tapos ang di ko din makalimutan kay Uncle Boy. Hanggang ngayon, sabi ko, kahit nung grade 3 ako, hindi yan si Uncle Boy nag-a-absent, nabigyan ako ng 100. Yung 100 na yun mga kapatid, tagbe-20 yun. Kasi sa bukid pa kami. Ngayon, syempre bata, grabe ang pagpasikap ko mga kapatid. Takbo ako sa school. Sabi ko agad, mayaman na kami. Tignan nyo, dami kong pera, ginaganon ko tagbe-20. Sino nagbigay na nagaganon naman kasi? May uncle ako na mayaman. Sabi ko, di ba mga kapatid bata eh, mayabang. Kaya sabi ko, sa buhay ni Uncle Boy, sa buhay ni Papa, siyempre, parang ko na din sila ang mga extended families din ng mga Salahog, mga kapatid. Ang mga Sir Seda, kasi bata pa kami na nila Faith, nila Teresha, ganyan pa kami, nila Pisha, kakasama na kami. Kaya kahit grabe na yung unos na pinagdaanan ng mga Salahog, ng mga Sir Seda, salamat sa Panginoon dahil binibigkis kami ng pagmamahal. Kahit kami-kanina lang mga anak na natitira, salamat sa kanilang mga naiwang pundasyon. Kasi kung walang maiwan na magandang pundasyon ng mga tatay, aywan ko lang kung may ganito tayo mga kapatid na may unity. Kasi sila yung naging pundasyon eh. Kaya salamat sa mga kaibigan ng si Uncle Boy. Meron pa po tayong spiritual father, ang ating elder sa church. Kaya salamat sa Panginoon sa kanila mga kapatihan. Palagpagan po natin ating Yun nga mga kapatid, pagdating ko ng bahay, ang routine kasi ng buhay ko ngayon, or yun, gano'n lang muna, gano'n lang. Madaling araw, andito na ako. Kahapon, pag-uwi ko mga kapatid, andiyan na yung mga kailangan, yung mga paborito ko. Sabi ko, kaswerte ko naman. Kasi may anak baga na concern mga kapatid. Kung ano yung baga makapagpasiya, makapangiti man lang ika nga. Kaya sabi ko, talaga yung tawag ko. Naramdaman ko mga kapatid na dahil doon sa mga effort na ginawa, talagang masasabi ko na napakahalaga din pala ang buhay ko. Kaya deep inside, ngayon, alam niyo mga kapatid, wala namang ibang pangarap talaga mga magulang. Totoo lang. Hindi matitiis na magulang ang galang anak. Kaya kung ano mang kainap na mga kapatid sa unahan, ang maging blessed mga anak din. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So kung sino pa ang gustong magpasalamat, praise God. Ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon sa loob ng isang taon na nakaraan naman. Ay gagabayan niya ako, iproteksyonan niya ako sa aking buhay. Kaya at nagpapasalamat ako sa Kanya dahil naabot ko na naman ang isang taon kong kaarawan. Ito'y aking pasalamatan sa Kanya sa Kanyang pagkabutihan at pagmamahal sa akin. Kaya nung birthday ko, sabi ni Mr.
magluto ka ng bihon. Kay baka haranahin ka nila. Sabi ko, hindi nila alam yun, hindi nila naalala yun. Sabi ko, sabi niya, sige lang, magluto ka na. Kay baka surprising ka nila. Sabi niya, sabi ko, nagluto ako. Mga alas 3 pa lang, nagluto na ako. Tapos kung may maramdaman na ano ako na nagkatahon ng nandiyan na sila, hindi ka pa nakaluto. Hindi lang. Sabi ko, pero kahit ganun man, kahit hindi ako naharana, pero naramdaman ko rin nandyan ang presensya ng Panginoon sa akin na siyang nagbigay at nagparandam sa akin sa aking kaarawan. Salamat sa Kanya at sa binabalik ko ang kanyang kabutihan. Amen. Praise God. Mga kapatid, Ay, buti na lang may bihon ako, Pastor. Extended ang birthday. Hindi pa din lusot. Sister, Vita. kahit na nasa Manila ako mga kapatid, hindi ko pa rin nakalimutan yung birthday ni Brad Marcelo. Kaya sa cellphone na lang inarana ko siya. No, dahil kung nagkataon na may nagpindot at na-registered sa isip ko, at talagang hindi talaga magdalawang isip na madaling araw pa nandoon na kami. Kanya lamang, yun nga pala, walang nakapindot, hindi ko rin naalaala. Kalendar, Pastor Roy, check mo, ara dirang birthday ka lang. Ayan. Kaya ang sekretary natin, ayan man si Sister Faith. Ang secretary may Alzheimer's. Kasi si mama mo, pagdating sa birthdayhan, hindi talaga yan papahuli. Kaya nga naalaala ko na huling attend niya na pala ng birthday, yung birthday ni Brad Itong, na grabe talagang effort niya. Halos hindi na siya matulog. 1 a.m. Pastor, nagluto na siya. Makapagluto lang siya sa birthday celebrator. Pero gayon pa man, hindi pa rin huli. Dahil pagkatapos ng ano natin, ipag-pray natin yung ang may kaarawan ngayong buwan. Ito na para sigurado, hindi na malimutan ang buong buwan mga kapatid. Baka may magpasalamat pa, sige. Sige, nabibigay ko sa inyo pagkakataon. Ang may kaarawan ng June. Pumunta kayo dito. Lumapit na, Sister, dito po.